Halos mabasag ang puso ni Elenita nang makita ang ina na inaalalayan ng kapatid. Ibibenta raw nito ang lupang namana sa mga lolo at lola niya para lang may perang pambayad sa abogado. Iyon na lang ang natitirang pagmamay-ari nila ng kanyang pamilya kaya nagagalit siya sa sarili. Dahil sa kanya ay nagkandeleche-leche ang buhay nila. Kahit alam naman niya sa loob na hindi siya ang pumatay kay Lolo Fidel. Pero dahil pa rin sa kanya kaya nahihirapan ang kanyang pamilya ngayon. Mabuti na lang at nakalapit ang kanyang kapatid sa barangay at tinulungan ang kanyang ina sa pagpapadialysis nito. Kahit papaano ay may panggamot ang kanyang ina, pero hindi pa rin sapat yun, kaya naman walang oras sa loob ng selda na hindi umiiyak si Elenita. Pakiramdam niya ay wala na siyang kwenta, nang umalis ang kanyang ina ay naiwan si Elenita na tulala. Hindi na niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya, idagdag pa na makapangyarihan at mayaman ang mga Durano, hindi siya makakaligtas sa mga ito. 2 araw pang nanatili sa kulungan si Elenita, hanggang dumating ang isang balita. Elenita Capacia, laya ka na, natutap ni Elenita ang bibig sa sinabi ng pulis. Doon na niya napansin ang isang may edad na lalaki na nakatayo sa likod ng pulis, malapad ang ngiti nito sa kanya. He is Attorney Alcantara from Public Attorney's Office, ang abogado raw niya. Hindi maipaliwanag ni Elenita ang sayang nararamdaman. Hindi pa pala nauubos ang grasya mula sa langit, mayroon pa ring liwanag sa gitna ng unos na nangyayari sa kanya. Ayon sa abogado, ang tunay na salarin sa pagpatay kay Lolo Fidel ay ang mag-asawang Cesar at Basilia mismo, at sa kanya lang binintang ang kasalanan dahil sa kanya pinamana ni Lolo Fidel ang malaking bahagi ng pera ng mga Durano, galit sa kanya ang mag-asawa dahil nawala rito ang malaking pera na mula sa matanda. Gusto niyang harapin noong araw na iyon ang dalawang naging sanhi ng kanyang mga kamalasan. Gusto niyang maghiganti sa lahat ng ginawa nitong kasalanan sa kanya, pero sa tuwing naaalala niya na dahil sa problemang kinasangkutan niya ay nakilala niya si Sebastian, natuto siyang umibig, kaya hinayaan na lang niya ang mag-asawang murder suspects na singilin ng batas. Ayos ka lang, anak, tanong ng nanay ni Elenita. Kakatapos lang niyang basahin ang last will and testament mula sa abogado ng mga Durano na inihatid kanina lang. Doon na niya nakita kung gaano kalaki ang ipinamana sa kanyang pera ni Lolo Fidel. In an instant, lahat ng problema niya ay masosolusyonan na, pati na rin ang plano niyang kidney transplant para sa ina. Hindi pa po ba kayo matutulog, Mama? Sagot niya sa tanong nito. Matutulog na nga sana dahil 10:00 na, pero nadaanan kita rito sa sala at mukhang malalim ang iniisip. Totoo naman ang sinabi ng ina. Habang binabasa kasi niya ang last will and testament ay pumasok sa isip niya si Sebastian. Kumusta na kaya ito? Mag-iisang linggo na silang di nagkikita. Hindi rin mawala sa isip niya ang sapantahan niya tungkol kay Bernard. Sana ay nasa mabuting kalagayan nito. Kung pwede lang ay bumiyahe na agad siya patungo sa San Lorenzo upang makausap si Sebastian, pero natatakot siyang ipagtulakan nito. Natatakot din siyang makita siya ni Mama Anselma. Baka sumama lang ang loob nito kapag pumunta siya. Pero hindi ko pa rin mapigil ang mag-alala, anak. Kasi Mama, iniisip ko lang po kung anong gagawin ko sa pera, wala naman akong alam sa negosyo. Pagsisinungaling niya sa ina, ayaw na niyang dagdagan pa ang iniisip nito. Wala rin akong alam sa negosyo, anak, pero siguro naman ay mayroon marunong sa ganoon na pwede nating pagkatiwalaan. Si Sebastian, ito ang naiisip niyang magaling sa negosyo, pero masyadong komplikado ang mga bagay-bagay sa kanila ngayon. Tumabi ang ina sa kanya at bahagya siyang niyakap. Kilala kita, anak, ginto ang puso mo. Kahit pa noong nagdesisyon kang takasan ang batas, ginawa mo yun para sa amin. Kahit pa gusto kong sumuko ka na lang, nakahanap ka pa ng paraan para makapagpadala ng pera. Nahihiya na ako sa iyo, anak. Ano ba kayo, Mama? Syempre pamilya tayo, di ko kayo tatalikuran kahit anong mangyari. Pinisil ng ina ang kanyang balikat, pero hindi mo pa rin sinasagot ng diretso ang tanong ko, anak. Alam ko may tinatago ka sa akin, pero kung di mo man kayang sabihin, alam ko naman na sa puso mo ay alam mo kung ano ang dapat gawin. Nagtitiwala ako sa iyo, anak. Siguro dahil kilala na siya ng ina ay alam na nito ang bawat kilos niya. Huminga siya ng malalim at saka ihinilig ang ulo sa dibdib ng ina. Tama ito, dapat niyang sundin ang puso, at yun nga ang gagawin niya. Bukas na bukas ay pupuntahan niya si Sebastian, marami silang dapat pag-usapan. Nasa farm daw si Sebastian, iyon ang sabi ni Soleng nang pumunta siya sa mansyon ng mga Mijares.
Nagpapasalamat na lang siya at nagpapahinga ng mga oras na yun si Mama Anselma at hindi siya nakita, kaya sakay ng kotse ng mga Durano ay agad siyang nagpahatid kay Manong Celso, ang family driver ng Durano sa farm. Habang nasa biyahe ay naglaro sa isip niya ang sinabi ni Soleng, kinausap raw nito si Sebastian ayon na rin sa sinabi niya. Pero hindi raw umimik si Sebastian. Nakinig lang daw ito pero walang reaksyon ng mukha. Doon na niya napagtanto na tama ang naging desisyon na siya na mismo ang magpupunta sa farm upang kausapin ito ng personal. Nang tinanong naman niya ang tungkol kay Mama Anselma ay nananatiling malapit ito kay Bernard. Napakalaki raw ng tiwala ng ginang sa doktor matapos i-expose ang kanyang pagkukunwari bilang si Serena. Ang totoo ay nag-aalala na rin daw si Soleng dahil mas dumami raw ang mga gamot na inirereseta ni Bernard sa ginang. Natatakot raw itong baka kung anong masamang gamot ang pinapainom ni Bernard rito, kaya naman inutusan niyang ipakuha ay Soleng ang mga gamot ni Mama Anselma. Nais niyang malaman kung ano ang mga pinapainom ni Bernard. Nang makuha ang mga gamot ay ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makitang maraming blood thinners na gamot ang idinagdag. Bilang nurse ay alam niyang delikado yun dahil pwedeng magkaroon ng bleeding ang ginang. Agad niyang sinabihan si Soleng na huwag ipainom kay Mama Anselma ang ilan sa mga gamot nito. Bantayan din kung papasok si Bernard sa mansyon. Kung maaari LNG ay huwag itong palapitin sa ginang. Dahil sa mga nalaman ay mas lalong pinagtibay ang kanyang desisyon na lapitan si Sebastian. Ito lang ang maaaring makapigil sa kung anumang plano ni Bernard kung sakali. Pagkabukas pa lang ng gate ay agad na siyang binati ng gwardya doon at pinapasok. Suot ang simpleng sundress ay binagtas ni Elenita ang sementadong kalsada patungo sa farm. Sa di kalayuan ay nakita niya si Manang Isyang na sumasalubong sa kanya. Ma'am Serena, bungad nito nang makalapit, nag-alala kami sa inyo, narinig namin ang kwento mula sa isang taga-mansyon, kumusta na po kayo? Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala, masaya siya at hindi siya tuluyang nasira sa mga ito. Elenita po, iyon po ang tunay kong pangalan, nahihiya man ay kailangan niyang suklian ang pag-aalala sa kanya ng mga taga roon. Nasaan po ba si Sebastian? Tanong niya kay Manang Isyan. Nasa bahay siya. Sige po, pupuntahan ko lang. Akma niyang iiwan ang matanda nang hawakan siya nito. Sigurado ka, Elenita, hindi naging mabuti ang mood ni Sebastian nitong mga nakaraan, baka hindi niya gugustuhin ang magkaroon ng bisita. Matigas siyang umiling, hindi po ako aalis nang hindi siya nakakausap. Pero anong kaguluhan yan? Pareho silang napalingon ni Manang Isyang sa di kalayuan. There he is, the man she's been wanting to see for the past few days, the man she loves. Sebastian, nanlaki ang mata ni Sebastian nang makita siya. For a brief moment she thought he saw his lips smile, pero hindi pala, nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Paalisan niyo yan, Manang, tila walang pakialam sa kanyang sabi ni Sebastian. Binalingan siya ni Manang Isyang. Tayo na, Elenita, galit na si Sir, halos pabulong na iniaya sa kanya. Pero hindi siya papipihil, kahit paanong sabihin ni Sebastian, hindi ako aalis. Iniwan niya si Manang Isyang at lumapit sa lalaki. Dito na niya nakita ang tumutubong balbas sa mukha nito, his hair is longer, mukhang hindi na nito inaalagaan ang sarili. Ilang segundo siyang tinitigan ni Sebastian pero agad din itong nagbawi ng tingin. Go away, sambit nito. Pero mas matigas ang ulo niya, hindi niya ito pinakinggan bagkus dumiretso na lang sa farmhouse. Nakasunod naman si Sebastian sa kanya na hindi pa rin tumitigil sa pagsabing dapat na siyang umalis. Nang makapasok sa loob ng bahay ay doon na niya muling hinarap ang lalaki. Pero ganoon na lang ang pagkajitla niya nang makita ang isang pamilyar na babae na lumabas mula sa silid. Pam, the woman is trying to fix her blouse and skirt. Nakataas ang gilid ng lobby nito habang nakatingin sa kanya. Nilabanan niya ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi siya pwedeng umiyak o magpakita na naapektuhan siya sa nakikita. Maybe the two just spent their night together having affair. Sa bahay na iyon pa mismo, sa kwartong pinagsaluhan din nila ni Sebastian ang mainit na paglalambingan. What are you doing here? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Pam sa kanya. She tried to settle her emotions pero inaamin niyang nahihirapan siya. Nandito ako para kausapin si Sebastian. Hindi ka na kailangan ni Sebastian, Serena, should I say, Elenita, the murder suspect? Hindi ako mamamatay tao, diin niya, pero ngumisi lang si Pam. I'm sorry, na-dismiss nga pala ang kaso, pero natulog ka pa rin sa selda ng ilang araw. How was the naranasan? Tama na yan, mahinang pigil ni Sebastian sa babae.
Come on, Sebastian, you don't need her, she's just a goddamn liar who tried to scam you, she's no good, panunuyapa ng babae sa kanya. Hindi yan totoo, osek niya, hindi na siya papayag na maliitin ito, I just did it to survive. That's not an excuse, sinungaling ka pa rin, pasalamat ka at mababait ang mga mehares, dahil kung ako sila, sisiguraduhin kong kulong ka ulit dahil sa panloloko. Nilingon niya si Sebastian at nakitang nakatiim bagang ito. Nakapamaywang na nilapitan siya ni Pam, "Shoo, go away. Hindi ako aalis," matigas na sabi niya, "Kapal mo rin ano," alis na pag-uulit ng babae. Sasagot na sana siya nang marinig ang sigaw ni Sebastian. "Tumigil nga kayong dalawa," tinapunan ng tingin ni Elenita si Sebastian, "Go." Bumakas ang gulat sa mukha ng babae, "But Sebastian, just go." "Pam, mag-uusap lang kami," napasimangot si Pam habang naglalakad patungo sa pinto ng bahay, tinapunan pa siya nito ng masamang tingin bago tuluyang lumabas. Si Pam ang pinaalis pero hindi pa rin mawala sa sistema niya ang inis, sandali lang siyang nawala pero iba na ang call ayaw ni Sebastian. Dahil nga hindi totoo ang pinakita niya sa'yo noon. She hated him for that, pero alam niyang may kasalanan din siya, kaya lang ay wala siya roon para pag-usapan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang seguridad nito at ni Mama Anselma ang sadya niya. "Ano bang pinunta mo pa rito?" maangas na tanong ni Sebastian. "Pinasabihan na kita tungkol kay Bernard, hindi ka nakikinig sa akin," diretso niyang sagot. "Ikaw ang hindi nakikinig, ano pa bang ginagawa mo rito? Mayaman ka na, di ka na sospek sa pagpatay." "Sebastian, nag-aalala ako, ayokong may mangyaring masama sa inyo ni Mama Anselma." "Walang mangyayaring masama sa amin, nakita ko ang mga gamot na binigay ni Bernard kay Mama Anselma, hindi yun nakakabuti, sinabihan ko na si Soleng na huwag pa inumin nun si Mama at huwag na ring papapasukin si Bernard sa mansyon." "Coming from someone who's so good in lying, ang galing mo. Please naman makinig ka sa akin, nag-aalala ko." Hinugot ni Sebastian ang cellphone at saka may pinindot, ilang sandali lang ay may kausap na ito sa cellphone. "Soleng, itabi mo ang lahat ng gamot na ayaw ipainom ni Elenita kay Mama, kumusta naman si Mama ngayon?" "Okay, sige, alagaan mo siyang mabuti." Iyon lang at pinatay na ni Sebastian ang cellphone, pagkatapos ay nilingon na siya nito, "Oh, masaya ka na. Salamat at nakinig ka sa akin, hindi ko ginagawa para sa'yo. Ayoko lang matawag na walang kwentang anak dahil napabayan ang magulang." Mas lalong bumigat ang dibdib ni Elenita nang marinig ang sinabi ni Sebastian. "Humihingi ako ng patawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sa pamilya mo, sa pagkukunwari ko, di kita magawang sisihin sa pag-iisip sa akin na isa akong gold digger. Pero kahit pa anong sabihin mo, naging totoo pa rin ako sa'yo. Sebastian, dapat ay ramdam mo yun, binigay ko sa'yo ang mga bagay na pinakamahalaga sa akin." Sandaling natahimik si Sebastian, nakatitig lang ito sa kanya, mukhang malalim ang iniisip, na apektuhan kaya ito ng mga sinabi niya. "Bakit ka pumunta dito, Elenita? You should have stayed where you are. Dahil nga mahalaga kayo ni Mama Anselma sa akin." "Stop lying," nakakapagod na, pinigilan ni Elenita ang umiyak, "I was right here nang marinig kitang may kausap sa cellphone, tanda ko pa ang sinabi mo, ayaw mong makuha ko ang pera ng pamilya mo, na pampalipas oras lang ako, na hindi mo ako mahal." Napatiimbagang si Sebastian, "Narinig mo pala yun? Loud and clear, isipin mo kung bakit ako sumama ng gabing yun kay Bernard. Nakita ko rito sa farm si Cesar, tumakbo ako sa'yo para sana sabihin ang totoo tungkol sa akin. Pero ang naabutan ko ay ang mga katotohanang lumabas mismo sa bibig mo, ikaw lang ang inaasahan kong iintindi sa akin. Pero paano ako lalapit sa'yo, kung ikaw mismo pinaglalaroan lang din ako?" "I felt hopeless, kailangan kong sumama kay Bernard para maisalba ang buhay ko at ng pamilya ko, malas nga lang ako ng pinagkatiwalaan, but that doesn't change the fact na ang taong pinag-alayan ko ng sarili ay hindi pala karapat-dapat, too bad, mahal ko pa rin siya. She bared it all, wala na siyang itinira para sa sarili, iyon din naman ang ipinunta niya sa San Lorenzo, ang may klaro kay Sebastian ang totoo, para malinis ang puso at isip niya." Kahit nanghihina sa lahat ng sinabi ay pinilit tumayo ng diretso si Elenita, "Iyon lang naman ang gusto kong sabihin. At saka sana ipagpatuloy mo ang pagprotekta kay Mama Anselma at sa pamilya ninyo." Iyon lang at naglakad na palabas ng farmhouse si Elenita, mahirap para sa kanya pero dapat na niyang tanggapin na hindi na siya makakabalik pa sa lugar na yun, she'll finally leave everything behind.
Nilampasan niya si Sebastian at akmang pipihitin ang doorknob ng pinto nang maramdamang hinawakan siya nito sa braso, bago pa man siya makapagsalita ay hinila na siya nito at pinasandal sa pader. Nakita niyang nagningning ang lahat ng mga mata nito, ang mainit niyang mabibigat na paghinga ay tumetama sa mukha niya. "Bitiwan mo ko, Sebastian," yutal na utos niya sa lalaki. Pero tila walang naririnig si Sebastian, hindi ito gumagalaw sa kinatatayuan. Kaya naman hindi rin niya kayang makawala sa pagkakaipit sa pagitan nito at ng pader. "Sebastian, bakit ka pa nagpunta rito? You should have stayed where you are." I don't want you getting hurt, kahit ikaw pa na sinaktan lang din ako. Ayoko na nandito ka, alam ko, kaya nga nandito si Pam, di ba, para pasayahin ka? Sebastian smirked, "You're jealous, masisisi mo ba ako? Kung mananatili ka dito, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Narinig ko na yan dati, aalis na lang ako." Akmang hahakbang na siya palayo rito nang muling magsalita si Sebastian. Pero hindi lang kita pwedeng paalisan, sa isang iglap ay sinakop ni Sebastian ang kanyang mga labi. She tried fighting it pero dahil sa mainit at marubdob nitong mga halik ay unti-unti na rin siyang nagpaubaya. Isinandal siya nito sa dingding at inilapat ang mga labi sa leeg niya and nibbled her skin, dumedagdag kasi ng kiliti ang mumunting buhok nito sa muka, napapikit na lang si Elenita habang dinadama ang pagpapala nito sa kanyang leeg. Bahagya siyang nabalik sa katinoan nang maramdaman ang isang tuhod ni Sebastian na binubuka ang kanyang mga hita, napahawak na lang siya sa balikat nito upang hindi malawan ang balance. "You want this, right?" bulong ni Sebastian sa kanyang tenga. Hindi niya gustong sumagot na oo, dahil kahit papaano ay may naiiwan pa ring hiya sa kanyang katawan, pero bumababa ang kamay ni Sebastian sa kanyang tiyan, inilihis nito pataas ang kanyang suot na damit at kinapa ang kanyang hiyas. Her eyes just flew open as he successfully slipped one finger inside her underwear. "Tell me, Elenita, you want this right?" tanong niya habang sinimulang hilutin ang hiyas niya. Sinubukan pa rin niyang hindi sumagot, pero hindi naman niya mapigil ang mapaungol sa ginagawang paghaplos ni Sebastian sa kanyang hiyas. Nakita niya ang pagangat ng gilid ng labi ni Sebastian, that sandaling alam niyang wala nang babalikan. "Fine, gawin natin to, one last time." Pagkasabi ay itinaas niya ang isang paa at iniangkla yun sa baywang ni Sebastian. Inialis naman ni Sebastian ang nakapasak na daliri nito sa kanyang hiyas upang ibaba ang suot niyang underwear. Hindi rin siya nagpahuli, kinapa niya ang sinturon ni Sebastian at niluwagan iyon, isinunod na rin niya ang pantalon nito. Pakiramdam niya ay napakabagal ng oras sa tagal ng pagkalas niya sa mga sagabal na damit, pero worth it naman din sa huli. Nakakagatlabi na lang siya nang umigkas sa kanyang harapan ang naghuhumindig nitong sandata. He stepped forward and used his hips to pin her against the wall. Doon ay ramdam na niya ang matigas nitong sandata na nakatutok sa kanyang hiyas. He teasingly rotated his hips to do wonders on the lips. "Pumunta ka dito without thinking that this is possible, me and you again." Mabibigat ang hiningang tumango siya. "Huwag mong ipamukha sa akin na ako lang ang may gusto nito, Sebastian. Maaari kong makuha ang bawat babaeng gusto ko." Muling sumagi sa isip niya si Pam na lumabas sa silid nito kaninang umaga, hindi tuloy niya mapigil ang mainis. "Then I must be special, after Pam, you're still hard for me. Nagseselos ka sa kanya, ako ay, hindi ka man lang ba magtitira ng konting pride sa sarili? Ano pa ba ang itatago ko sa'yo, Sebastian? Eto na ako, wala nang mga kasinungalingan, wala na ring mawawala pa sa akin, hindi ka na magiging akin, di ba?" Dumilim ang mukha ni Sebastian nang tingnan niya ito. Galit ba ito sa mga naririnig mula sa kanya? "Hindi mo nagustuhan ang naririnig mula sa akin, bakit di mo na LNG?" Hindi na maipagpatuloy ni Elenita ang nais sabihin dahil sinakop ng muli ni Sebastian ang kanyang labi. Kinuha rin nito ang dalawang kamay niya at itinaas sa kanyang ulo, sinigurado nitong hindi siya makakawala gamit ang malakas nitong kanang kamay, at ang kaliwa. Bumaba iyon sa sandata ni Sebastian at agad na itinutok sa kanyang lagusan. He unceremoniously thrusted into her, making her scream. Ilang sandali pa ay ramdam na ni Elenita ang matigas na pader sa kanyang likuran habang binabayo siya ni Sebastian. Gusto niyang mapamura sa magkasabay na sakit at sarap na lumulukob sa kanyang katawan. He then left her lips and crashed his lips on her neck. He was sucking her skin as if making a mark on her. Doon na lang niya natauhan at sakalang pala niya pinakawalan. Galit ito sa mga naririnig kanina. She just pushed him over the edge, at hindi siya nagsisisi kung ito na nga ang huli nilang dalawa ay mas nanaisin niyang memorable iyon.
Yes, move like that, mas mahirap, Sebastian, she heard him growl and pounded her a bit faster. Bumikat na sa likod niya ang disenyo ng bricks ng pader, but she's having none of that, tinatanggap niya ang lahat ng ulos nito sa kanyang hiyas. Maya-maya ay naramdaman ni Elenita ang kanyang sarili na yamakap kay Sebastian, malapit na siya, itinaas pa niya ang kanyang mga paa para tulungan itong makapasok sa kanya. I'm coming, ungol niya nang maramdaman ang nalalapit ng Gloria. Isang mabilis na pagbayo naman ang sagot ni Sebastian sa kanya, nakatitig din ang mga mata nito habang nakaawang ang bibig. Nawawala na ang kontrol nito sa sarili, humihina na rin ang pagkahawak nito sa kanyang mga kamay dahilan upang makawala siya, agad niyang ibinaba ang mga palad sa bato. Yes, mas mahirap magaspang at ligaw, iyon ay kung paano niya maaaring tukuyin ang kanilang mga paggalaw bilang siya, sa wakas nakuha her release. Tila may libo-libong sumasabog na paputok sa kanyang katawan habang nararating niya ang sukdulan. Sebastian, hindi rin naman nagpahuli si Sebastian at umungol na rin ng malakas, itinukod nito ang isang kamay sa pader habang pinagpapatuloy ang pag-ulos, he leaned his forehead on hers as ropes of coated her insides. Elenita, ilang sandaling nanatiling magkaugnay ang kanilang mga katawan habang bumababa sa langit na kanilang pinagsaluhan, nang kumalma na ay doon na niya naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Tapos na umalis siya sa pagkakayakap kay Sebastian at samandal sa pader, ramdam na ramdam ang katas sa sentro ng kanyang hiyas, mukhang samobra yata sila kanina, pero hindi siya nagsisisi, wala siyang pinagsisisihan. Inayos niya ang sarili at ganoon din si Sebastian, nang malapit na siyang matapos ay biglang nagsalita ang binata. Tapos na tayo, alam mo na ang daan palabas, parang sinaksak muli si Elenita sa puso nang marinig ang pangtataboy ni Sebastian. Pero pinili naman din niya ang nangyari, she allowed him to touch her again, and she loved every second of it. Pero tapos na ang ilusyon, iyon na ang huling beses na magkakaroon pa sila ng ugnayan ni Sebastian. Inayos ni Elenita ang suot at pati na rin ang kanyang nag-ulong buhok, ayaw niyang makita ni naman ang isyang na may nangyaring himala sa loob ng farmhouse. Dumiretso si Elenita sa pinto ng bahay, pero bago lumabas ay nilingon muna niya si Sebastian, she took a deep breath and looked back. Sa lahat ng kasinungalingang nasabi ko, ang ikaw at ako ang pinangarap kong magkatotoo. Hindi na niya pinakita pa kay Sebastian ang muling pag-agos ng kanyang luha, halos matisod na din siya sa pagmamadaling makalabas ng bahay. Sapat na siguro ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ngayon para baunin niya, at least may babalikan siyang alaala kapag mamimiss niya si Sebastian. Napaangat ng tingin si Elenita sa langit, kahit tanghaling tapat ay makulimlim, mukhang ulan na naman, pati ang langit ay nakikisimpatya sa kanya. Maraming nangyari sa kanilang dalawa ni Sebastian noong araw na umulan sa farm, masakit para sa kanya ang maalala iyon ngayon. Naglalakad na si Elenita palabas ng gate nang makita ang makaparadang kotse ni Manong, lalapitan na sana niya ito nang may humantong kotse sa kanyang harapan. Lumabas roon ang dalawang lalaking nakabonet at nagmamadaling lapitan siya.